Good morning mga idol, maulang umaga sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng expressway at for today's video ay isi-share ko naman sa inyo ang performance review ditong ating unit Toyota Fortuner 2022 after 1 year and 9 months of ownership. So keep on watching lang guys. So mga idol, para dun sa mga hindi pa nakakalam, no, itong unit natin is 2022 model at Cube variant ito ng Toyota Fortuner. So bali ako ay nagpapa-maintenance or yung change oil sa kasa sa Toyota from 1,000 km until now na-reach na natin guys yung 20,000 km. So yung promo pala nila dito sa ating unit is free pa siya ng labor at change oil up to 20,000 km unless magpapalit kayo ng oil na gagamitin, which is yung synthetic oil kung tawagin, no? So mas maganda talaga kasi ng unit is updated yung PMS niya or yung periodic maintenance system kung tawagin sa Toyota, kasi syempre yan yung number 1 na paraan para maalagaan ang ating mga sasakyan. Syempre para na rin hindi ma-void yung ating warranty since wala pang 3 years yung ating unit. Ang warranty kasi sa Toyota is 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. So meaning kahit alin dun yung mauna, yun yung abot ng ating warranty sa Toyota. So hindi ko lang alam sa ibang brand, no. Sa iba kasi ang balita ko is hanggang 5 years or 300,000 kilometer mileage ang warranty nila. Parang si Ford at saka si Hyundai yata ang meron ganon, no? So sa akin yung unit natin is every 5,000 kilometers is dinadala natin ito sa Toyota para magpa-check up at magpa-maintenance. Kasama na dun yung change oil nga ng ating engine. So sa pagdating sa performance ng unit na to is honest review. Hindi ko alam kung normal sa diesel yon, no, pero sa tuwing arangkada medyo parang nabibitin ako, para siyang naglalag. So sabi nila most of the engine mostly kapag diesel engine is ganun talaga. Siguro nasanay lang kasi tayo, no, sa dati nating kotse na sedan, which is gasoline engine yon. So wala talagang delay. Pero ang maganda naman dito sa SUV na to is although may konting delay siya sa arangkada, pag nakarekta ka naman is talagang naka full power na rin siya, especially kung gagamit ka ng sports modes. Pero sa case ko, ang madalas kong ginagamit is yung normal mode lang. Sa city driving naman, kapag medyo matraffic, nag-eco mode ako para mas tipid sa diesel consumption. Kasi yung sports mode guys is talagang medyo malakas yun sa crudo, no? Kasi mas full power yung kanyang engine. So talagang mas malakas yung consumption niya. Sa normal driving mode naman, siguro nagre-range siya ng 12 km per liters. So para sa akin matipid na yon. So ewan ko lang sa ibang brand kung may mas matipid ba to. Sa normal mode yun, ha. Then sa eco mode naman guys is umaabot ng 14 kilometers per liter. So sobrang tipid talaga pag eco mode. Kaya lang sa eco mode is medyo sakal yung takbo niya. Kumbaga mas hindi responsive yung throttle niya. So hindi siya ideal gamitin sa expressway, sa maluluwag na kalsada.
So sa akin naman, ginagamit ko lang siya pag city driving na traffic. Kasi hindi naman natin kailangan gumamit ng sports mode sa city driving eh. Then yung sports mode natin, madalas ko siya gamitin kapag mga uphill at saka overtaking lang naman. Yung about dun sa naglalag sa arangkada, mas mararamdaman mo siya kapag nakaset yung driving mode mo sa eco mode. While sa normal mode, mas maganda naman yung response niya. Pero ang pinaka-responsive talaga is yung sports modes. Wala siyang delay pero medyo maingay yung engine. Hindi kagaya ng normal mode tsaka eco mode. So ganun ka-aggressive kasi yung sports mode nitong unit na to. Sa braking niya guys, since ito ay naka 4-wheel piston caliper na, so wala na yung disc brake. Yung lumang model kasi drum brake pa yung likod eh. Itong 2022Q is all disc brake na to, kaya talagang sobrang powerful ng braking nito. Kahit na malakas yung engine, malaki yung makina, 2.8 liters kasi to guys, sobrang lakas, sobrang bilib ako sa braking nitong unit na to. So 2 thumbs up pagdating sa brake. Then na-try din natin to sa nung umakyat tayo ng Baguio, hindi na natin masyadong ginamit yung sports modes. Kahit sa normal mode lang guys, sobrang kayang-kaya niyang dalhin yung ating engine, ang ating buong sasakyan, kahit na fully loaded tayo noon, 4 na adult, and marami pa kaming kargang gamit sa aming compartment. So ang lakas, sobra. So wala akong masabi sa performance niya pagdating sa mga uphill driving. Sa top speed naman, hindi ko masabi pa sa ngayon kung ano yung top speed niya sa stock engine, kasi wala naman akong mapag-drive dito na maluwag sa express kasi madalas traffic na rin. Tsaka syempre may mga speed limit din tayo eh. So 100 lang yung speed limit natin sa mga expressway. So pero nung time na nasa tollway kami, parang na-try ko siya ng hindi ko napansin, nasa 140 na yung takbo namin. Feeling ko kaya niya ma-reach yung 160 kph sa takbo. So hindi ko lang alam kung mag-i-exceed pa siya doon or kaya niya bang abutin yung 180. So hindi pa kasi natin yon natatry guys. Sa downhill performance naman, mas ideal gamitin yung sequential, yung kung tawagin nila is manual, para mas matimpla mo yung engine brake, lalo na kapag medyo steep talaga yung downhill. So mas magagamit mo siya, mas may-utilize mo siya ng maayos doon nang hindi napupuwersa yung engine. Then sobrang 2 thumbs up din yung performance niya sa mga downhill. So pagdating naman sa steering wheels, so eto medyo may downside to para sa akin kasi nakagamit naman din ako ng ibang brand ng steering wheel kagaya ng Ford at saka ng Hyundai. Kung ikukumpara sa kanila is medyo mabigat si Toyota Fortuner, pero tolerable naman siya. So mas sabihin na natin mas malambot lang talaga yung steering wheel system ni Ford at saka ni Hyundai. So sa ibang brand, ewan ko kung ganun din kalambot, pero kung ikukumpara nga si Toyota sa dalawang brand na yun is mas magaan dalhin yung Hyundai at saka Ford na brand. So then yung isa lang na na-encounter ko so far na minor issue is yung kapag nagre-reverse ako, merong unusual sounds na napatingin ko na rin naman sa Toyota. Ang sabi nila is cleaning lang ang ginawa nila, then under observation pa. So sa ngayon, minsan naririnig pa rin natin, minsan wala, pero sabi nga nila baka madumi lang yung disc brake kasi wala silang nakita sa system na kahit anong error.
Pero overall guys, sa performance ni Toyota Fortuner is 2 thumbs up so far for 1 year and 9 months old na unit. So that's all guys. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching guys.